Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay tatalakayin natin ang isang controversial ngunit mahalagang idea. Ito po yung tungkol sa konsepto ng bend the law. Marami kasing nagtanong sa akin ito at gusto nila ay ipaliwanag ko kung ano daw ba itong bend the law. Ito ay labag sa batas o naaayon sa batas o kailangan ating pairalin sa kasalukuyang panahon. Sa Pilipinas, sumikat ang pariralang ito dahil sa diskurso sa politika at sa mga pahayag ng mga mambabatas. Ngunit ano ba talaga ito sa mata ng batas? At bakit ito kailangang bigyan ng linaw? So dito mapag-uusapan natin yung legal maxim na dura lex sed lex. The law is harsh, but that is the law. Okay? Para maintindihan natin itong salitang bend the law, kailangan muna nating balikan ang pinakapundasyon ng legal na sistema. Yung tinatawag nating legal positivism. Okay? So ang pananaw na ito ay nakatuon sa rule of law o ang pananaig ng batas. Sa simpleng salita, ang batas ay batas dahil ito ay ginawa ng tamang otoridad at nararapat itong sundin ng walang pasubali. The law is harsh, but it is the law. Okay? Itong salawikaing Latin na ito ay nangangahulugang ang batas ay mahigpit, ngunit ito ay batas. At kailangan nating ipatupad. So sa bend the law, merong panganib ng pagbaluktot. Mula sa pananaw na ito, ang pagbend daw, babaluktutin, no, di ba? O pagbaluktot sa batas ay mapanganib. Ito ay nagbibigay daan sa diskresyon, no? Or discretion na maging arbitrary o kaya ay maging daan sa korupsyon. So kapag ang mga opisyal ay nagpasya na baluktutin ang batas para sa sarili nilang pananaw ng kabutihan, nawawala ang pagkakaisa at katiyakan. Wala na yung yung certainty ng batas. Para naman sa mga positivists, kung ang batas ay may mali, ang tamang solusyon dito ay baguhin ito ng Kongreso. Baguhin ito sa Kongreso. Hindi baluktutin sa korte o sa ahensya na nagpapatupad ng batas. Ang batas ay para sa ilan ay buhay na instrumento. Dapat daw yan malawak ang pagkakaunawa mo dyan. At dapat yan sumasabay sa pagpapalit ng sitwasyon at mga circumstances. Siguro ganun ang ibig sabihin ng isang government official natin na nung sinabi niyang we should sometimes bend the law. So dito, pumapasok ang pananaw ng yumaing dating justice ng Supreme Court na si Isagani Cruz at iba pang legal na pilosopo na sumasalungat sa napakahigpit na positivism. Ayon sa pananaw na to, ang batas ay isang living instrument o buhay na instrumento na dapat na umayon sa pagbabago ng lipunan. Ang batas ay hindi lamang isang lumang relikya. Ito ay dapat na gumabay sa hustisya sa modernong panahon. Kaya nga bend the law. It doesn't mean na you will break the law, but you just need to bend the law to adapt to the present situation, to adapt to the present
circumstances to meet the end of justice, no? At hindi para baliwalain ang batas. Ang pagbaluktot na sinasabi ni Justice Cruz dun sa kanyang librong Political Law 1, kasi yan ang ginamit namin nung kami ay first year law school, ano, ay mas akma sa konsepto ng equity or katarungan. Ang batas ay gumagawa ng mga pangkalahatang tuntunin. Meron niyang universal rules, no? Ngunit kapag ang pangkahalatang tuntunin na yun ay nagbunga ng hindi makatarungan o absurd yung resulta sa isang particular at kakaibang kaso, ang equity ang nagwawasto nito. Bigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Maaring may batas na mahigpit sa paghawak ng ebidensya. Ngunit kung ang tanging paraan para makulong ang isang malaking sindikato ay ang pag-bend ng kaunting procedural rule para makapasok ang isang whistleblower, mas matimbang ang hustisya. Yung tinatawag nating spirit of the law kaysa sa technicality or the letter of the law. So dito papasok yung discretionary power, yung kapangyarihang magpasya. Ang kapangyarihang mag-bend ay ginagawa sa legal na sistema sa pamamagitan ng diskresyon o yung kapangyarihang magpasya. Lalo na sa hudikatura at mga ahensya ng gobyerno. Hindi kailanman nagtatakda ang batas ng iisang parusa. Ang hukom ay binibigyan ng saklaw para makita ang bigat ng krimen at ang kalagayan ng nagkasala. Ito ay pagbaluktot ng pangkalahatang tuntunin ng parusa para umayon sa individual na kaso. Ayan, so balikan natin yung yung constitutional interpretation. Kapag nagpapasya ang Supreme Court sa isang lumang provision ng konstitusyon at iniaangkop ito sa mga bagong technology o bagong krisis sa lipunan, sila ay nagbabaluktot, nag-i-stretch ng original na kahulugan para manatili itong buhay at relevant. Parang goma yan eh. Tatandaan ko yung aking professor sa constitutional law eh. Sometimes you need to bend the law talaga. Dapat siyang flexible yan, no? Para manatiling buhay at relevant. Sa huli, ang pagiging lehitimo ng bend the law ay nakasalalay sa intensyon at hangganan dito. So, nandito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.